Sumasayaw ang ambon sa mga yero ng masisikip na eskinita sa paligid ng Quiapo. Ang amoy ng basang basura ay humahalo sa alingasan ng tuyo at iba pang paninda na nakasabit sa himpapawid. Sa gitna ng mga bunto ng karton at basyong bote, isang dalagita na may maputlang mukha at busgusing damit ang matyagang namumulot ng mga kalakal. Ang pangalan niya ay Maria, marahil nasa 22 taong gulang. Kilala siya ng mga tao sa paligid bilang bagong mga ngalakal. Maliit ang kanyang katawan, ngunit maliksi ang kanyang mga kilos. Tuwing umaga, dumarating siya na may malaking sako sa likod, tinatahak ang mga basang daanan. Bihira siyang magsalita, lalo na ang tumingin sa mata ng iba. Para sa mga taga-palengke, si Maria ay isa lamang sa maraming naghahanap buhay sa gitna ng mga tira-tira ng syudad. Ngunit, walang nakakaalam na sa likod ng marusing na mukhang iyon, si Maria ay hindi isang ordinaryong dalaga. Siya sa katotohanan ay isang batang intel officer mula sa isang espesyal na unit ng pulisya na nagpapanggap upang buwagin ang sindikato ng T-Cotong-E sa palengke. Isang sindikato na matagal nang pinaghihinalaang pinoprotektahan mismo ng mga tiwaling opisyal. Ang misyong ito ay hindi na bago para kay Maria. Bago maging intel, naging bahagi siya ng unit ng investigasyon. Kilala siya bilang isang miyembrong matalino, matapang, at kayang umangkop sa anumang sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mapanganib ang kanyang misyon. Kailangan niyang bumaba sa antas na ito ng walang opisyal na pagkakakilanlan, walang proteksyon, walang kasamang maaaring tumulong anumang oras. Ang kanyang pangunahing layunin ay simple, ngunit delikado, tukuyin kung sino ang utak ng kotong sa Quiapo, lalo na ang mga nakaunipormeng nagbibigay proteksyon sa operasyon. Sa huling ulat, ang mga maliliit na tindero ay sa pilitang pinagbabayad ng key protection money, linggo-linggo ng isang grupo ng mga taong nagpapakilalang mga bata ng pulis. 2 linggo nang nagpapanggap si Maria. Nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa likod ng palengke, isang lugar na tila tinataguan kahit ng sikat ng araw. Nagpanggap siyang mangangalakal upang makihalubilo ng hindi pinaghihinalaan. Mula roon, pinagmasdan niya ang galaw ng mga salarin. Sino ang dumarating, sino ang kumukolekta ng pera, at sino ang pumupunta sa outpost ng mga tanod sa gabi. Ngunit, isang bagay pa ang hindi niya matiyak, sino ang pulis na direktang sangkot. Ang unang pagkikita sa tiwaling pulis ay nangyari noong hapong iyon. Habang tinitimbang ni Maria ang isang tumpok ng mga bote sa harap ng isang kapihan, isang patrol car ang biglang huminto sa kanyang harapan. 2 pulis ang bumaba mula sa sasakyan. Ang isa ay malaki ang katawan, makapal ang bigote, at nakasuot ng itim na salamin kahit palubog na ang araw. Ang pangalan sa kanyang name-plate, Berto Reyes. Hoy, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Berto na may magaspang na tono, tinitingnan si Maria mula ulo hanggang paa. Yumuko si Maria ng may paggalang. Namumulot lang po ng bote, sir. Suminghal si Berto at sinipa ang sako sa tabi ni Maria. Teritoryo ko 2. Gusto mong maghanap buhay dito. Kailangan mong magpaalam. Naintindihan mo? Nagkunwari si Maria na naguguluhan. Magpaalam po, sir. Mangangalakal lang po ako. Ayan, nagsisimula ka ng pumiloso po, putol ni Berto na may mataas na boses. Makinig ka, lahat ng naghahanap buhay sa paligid ng palengking to, kailangang mag-remit. Minimum, 500 piso kada linggo. Kung hindi, isasakay kita sa presinto. Nanahimik si Maria. Alam niyang kung lalaban siya ng maaga, maaaring mabigo ang kanyang misyon. Dahan-dahan lamang siyang tumango. Sige po, sir. Susubukan ko po. Ngumiti ang pulis ng may pang-iinsulto. Matalino. Bukas, mag-remit ka sa karinderya ni Aling Rosa, sabihin mo para kay Berto. Naintindihan? Muling tumango si Maria, nagkukunwaring takot. Ngunit sa kanyang isipan, nahanap na niya ang unang piraso ng malaking palaisipan na kanyang hinahanap. Pangalang Berto Reyes. Gabi na. Matapos humupa ang palengke at tumila ang ambon, nagsulat si Maria sa isang maliit na kwaderno. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay dahil sa malamig na hangin. 2 Berto Reyes, namumuno sa kotong sa kanlurang bahagi ng palengke. Posibleng kasabwat ang mga malalaking negosyante at iligal na parking attendant. Tagpuan, karinderya ni Aling Rosa.
Oras, umaga. Tinitigan niya ng matagal ang isinulat. Bawat misyon ng pagpapanggap ay sumusubok sa kanya, hindi lamang sa tapang, kundi pati na rin sa pasensya. Walang uniforme, walang respeto mula sa kasamahan, walang proteksyon. Tanging katahimikan at amoy ng basura ang dumidikit sa kanyang katawan araw-araw. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may personal na dahilan si Maria kung bakit siya pursigidong tapusin ang kaso ng Kotong. Ang kanyang ama ay dating isang maliit na tindero na nalugi dahil sa ganitong uri ng protection money. Mula noon, ipinangako ni Maria sa sarili na ipagtatanggol niya ang hustisya para sa mga walang kalaban-laban. Ang mga sumunod na araw ay mabagal na lumipas. Patuloy na minanmanan ni Maria ang bawat galaw ni Berto at ng kanyang grupo. Natuklasan niyang ang pera mula sa Kotong ay hindi lamang kinokolekta mula sa mga tindero, kundi pati na rin sa mga driver ng jeep, parking attendant, at maging sa mga tricycle driver na nakaparada malapit sa sakayan. Tuwing hapon, dumarating si Berto gamit ang patrol car, nagkukunwaring nagpapatrolya. Ngunit alam ni Maria na madalas dala ng sasakyang iyon ang isang itim na bag na puno ng perang kinotong. Minsan, tumatambay sila sa outpost malapit sa maliit na tulay, umiinom ng kape habang malakas na nagtatawanan na para bang walang mali sa kanilang ginagawa. Ngunit kalaunan, isa sa mga bata ni Berto ang nagsimulang maghinala kay Maria. Ang lalaki ay nagngangalang Nardo, isang dating siga sa palengke na ngayon ay bayarang impormante. Napansin niyang hindi naman talaga ibinebenta ni Maria ang kanyang mga nakolekta. Minsan, umiikot-ikot lang siya sa isang partikular na lugar, may isinusulat sa isang maliit na papel. Isang gabi, habang tinitimbang ni Maria ang mga plastik sa harap ng isang abandonadong bodega, palihim siyang sinundan ni Nardo. Nakita niyang may kinokopya ang dalaga sa isang maliit na kwaderno. Nang lumingon si Maria, mabilis na nagtago si Nardo sa likod ng isang poste. Ngumisi siya. Anong klaseng mga ngalakal ang nagsusulat tuwing gabi? Baka. Tik-tik. Kinabukasan, nag-report si Nardo kay Berto. Maaga pa lang, magulo na ang palengke. Sumisigaw ang mga tindero para ialok ang kanilang paninda. Ang amoy ng inihaw na isaw ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Nakaupo si Maria sa gilid ng kanal, nagkukunwaring naghihiwalay ng mga karton. Bigla, isang malaking anino ang tumakip sa kanyang mukha. Nang tumingala siya, nakatayo na si Berto sa kanyang harapan kasama ang dalawang tauhan. Halika rito, utos ni Berto. Nagkunwari si Maria na nagulat. Bakit po, sir? Tinitigan siya ni Berto ng matalim. Hindi ka ordinaryong mga ngalakal, di ba? May nagsabi sa akin na madalas kang naninilip ng mga tao at nagsusulat pa. Sinubukan ni Maria na manatiling kalmado. Nagsusulat lang po ako ng mga nakolekta kong gamit, sir. Para hindi makalimutan. Sinungaling. Sinipa ni Berto ang isang balde malapit sa paa ni Maria, tumalsik ang tubig. Nagsimulang lumingon ang mga tao sa palengke. Ilang tindero ng isda ang nagkunwaring abala, ngunit halatang nagmamasid sila. Bibigyan kita ng babala, sabi ni Berto, yumuko para titigan ng malapitan ang mukha ni Maria. Huwag kang makialam sa mga nangyayari sa palengking to. Kapag nakita kitang gumagawa ulit ng kakaiba, magsisisi ka. Nalunok ni Maria ang kanyang laway. Sa harap ng maraming tao, tanging pagyuko lang ang kanyang magagawa. Ngunit sa kanyang kalooban, nag-aapoy na ang galit. Alam niyang hindi biro ang banta na iyon. Matapos ang insidenteng iyon, umuwi si Maria sa kanyang kwarto na nanginginig ang mga kamay. Tinitigan niya ang kanyang mukha sa isang maliit na salamin. Maruming mukha, magulong buhok, ngunit nananatiling matalim ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang ama, isang tindero ng prutas sa isang palengke sa probinsya. Tuwing linggo, may mga nakaunipormeng dumarating para maningil ng protection money. Nang tumanggi ang kanyang ama, winasak ang kanyang pwesto kinagabihan. Mula noon, nagbago ang buhay ng kanilang pamilya. Namatay ang kanyang ama sa sobrang stress, nagkasakit ang kanyang ina, at si Maria ay nanumpa na isang araw ay bubuwagin niya ang bulok na sistema mula sa loob. Ang pagpapanggap na ito ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang paghihiganti na nakabalot sa hustisya. Ilang araw ang lumipas, nagpa siya si Maria na sumugal.
Palihim niyang sinundan si Berto hanggang sa isang maliit na restaurant sa labas ng syudad. Doon, nakita niyang iniabot ni Berto ang isang malaking sobre sa isang lalaking nakasibilyan. Mukhang kagalang-galang ang lalaki, maayos ang suot, at may malaking singsing na bato sa daliri. Mula sa pira-pirasong usapan na kanyang narinig, nakuha ni Maria ang pangalang Major Velasco. Ito ang pangalan na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Si Velasco ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang opisyal sa lokal na himpilan ng pulisya. Ibig sabihin, ang kadena ng kotong ay umaabot hanggang sa mataas na antas. Palihim na kumuha ng litrato si Maria gamit ang isang maliit na telepono na nakatago sa loob ng kanyang bag. Ngunit bago pa siya makaalis, may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Lumingon siya. Nakatayo si Nardo roon na may kahina-hinalang tingin. Anong ginagawa mo rito, Maria? Malamig ang kanyang boses. Sinubukan ni Maria na ngumiti. Naghahanap lang po ng bote, kuya. Lumapit si Nardo. Walang basura dito. Mga mayayamang tao lang ang kumakain dito. Kakaiba, di ba? Isang mangangalakal na tumatambay sa ganitong lugar. Hindi sumagot si Maria. Sa gitna ng tensyon, biglang sinubukan ni Nardo na agawin ang kanyang bag. Sa isang iglap, pinigilan ito ni Maria ng buong lakas. Napunit ng bahagya ang bag at halos malaglag ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, isang malakas na busina ng sasakyan sa likuran ang nagpalingon kay Nardo. Ginamit ni Maria ang pagkakataong iyon para tumakbo sa isang makitid na eskinita at maglaho sa gitna ng maraming tao. Noong gabing iyon, alam niyang sigurado na ang kanyang pagpapanggap ay nanganganib ng mabisto. Sa kanyang kwarto, nakaupo si Maria habang tinititigan ang basag na screen ng kanyang telepono. Malinaw ang mga litratong nakuha niya na nagpapakita ng pagkikita ni Berto at Major Velasco. Malakas na ebidensya iyon, ngunit hindi pa sapat para pabagsakin sila. Kailangan niya ng voice recording, aktwal na transaksyon at mga saksi. Ngunit wala na siyang maraming oras. Kung talagang magsusumbong si Nardo, tiyak nakikilo si Berto kinaumagahan. Kailangan ni Maria na magpasya, ipagpatuloy ang misyon na may panganib na mahuli o tapusin ang pagpapanggap bago mahuli ang lahat. Pinili niyang manatili. Kung titigil ako ngayon, masasayang lang ang lahat ng sakripisyong ito, bulong niya sa sarili. Hindi ako isang mahinang mangangalakal tulad ng inaakala nila. Humugot siya ng malalim na hininga at nagplano ng susunod na hakbang. Lalapitan niya si Aling Rosa, ang may-ari ng karinderya kung saan kinokolekta ang pera. Mukhang mabait at palakaibigan ang babae, ngunit hinala ni Maria, mas marami itong itinatagong sikreto kaysa sa ipinapakita. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Ang mga patak nito ay tumatama sa yero ng bubong, lumilikha ng isang ritmikong tunog. Sa gitna ng tunog ng ulan, tinitigan ni Maria ang malabong bintana at sinabi sa kanyang sarili, kung akala nila isa lang akong mangangalakal, magugulat sila kapag nalaman nila kung sino talaga ako. At noong gabing iyon, pumasok ang misyon ni Maria sa isang mas madilim na yugto. Ang umaga sa Quiapo ay laging maagang nagsisimula. Ang sigawan ng mga tindero ay sumasabay sa ugong ng mga motor na naghahatid ng gulay. Mahalumigmig pa ang hangin matapos ang ulan kagabi. Sa gitna ng mga tao, dahan-dahang naglakad si Maria dala ang kanyang sako. Normal ang kanyang mga hakbang, ngunit matalim ang kanyang mga mata na nagmamasid sa bawat sulok. Malinaw ang kanyang pakay, ang karinderya ni Aling Rosa, ang lugar na tinukoy ni Berto bilang sentro ng koleksyon ng kotong. Ang karinderya ay simple lang, gawa sa kahoy na may bubong na yero. Sa harap, umuusok ang isang malaking kaldero ng sinigang na amoy pa lang ay nakakagutom na. Ngunit para sa isang mapanuring mata, mayroong kakaiba. Tuwing umaga, ilang lalaking marusing ang damit ang halinhinang dumarating dala ang maliliit na sobre at iniaabot kay Aling Rosa. Hindi para bumili ng pagkain, kundi diretso sa isang bakal na kahon sa ilalim ng mesa. Nagkunwari si Maria na bibili ng kape. Umupo siya sa isang mahabang bangko malapit sa pinto, sapat ang layo mula sa mesa. Mula roon, mapagmamasdan niya si Aling Rosa. Isang babaeng nasa 45 taong gulang, malusog ang pangangatawan, malapad ang ngiti, ngunit matalim ang mga mata, parang sanay na kumilatis kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway.
Bago ka lang dito, Neng, tanong ni Aling Rosa habang nagsasali ng kape. Opo, Nay. Bagong mangangalakal po, sagot ni Maria na may mahinang boses. Magtrabaho kang mabuti dito sa palengke. Pero mag-ingat ka, maraming mapagsamantala. Tiningnan siya ni Maria. Paano po yun, Nay? Malalaman mo rin yan, mabilis na sagot ni Aling Rosa habang nakangiti. Inumin mo muna iyang kape mo. Humigop si Maria. Alam niyang ang paraan ng pagsasalita nito ay hindi lang basta pagbati, kundi isang pahiwatig na babala. Bago pa siya makapagtanong ulit, dumating ang dalawang lalaki dala ang mga sobre at diretsong iniabot kay Aling Rosa. Tinimbang ng babae ang mga sobre, pagkatapos ay inilagay sa kahon ng hindi binibilang. Nagkunwari si Maria na abala sa pagtingin sa labas, ngunit malinaw na narinig ng kanyang mga tainga ang maikling usapan. Galing sa pwesto ng manok, Nay. Sige, sabihin mo kay Berto, mamayang hapon sa tulay tayo magkita. Ang salitang itulay ay agad na itinatak ni Maria sa kanyang isipan. Isang bagong tagpuan, posibleng lugar ng pag-aabutan ng pera. Noong hapong iyon, umupo si Maria sa likod ng tumpok ng mga sako malapit sa tulay na tinutukoy. Mula roon, kitang-kita niya ang maliit na daan na karaniwang dinadaanan ng mga truck ng basura at tricycle. Bandang 5:00, huminto ang isang patrol car. Mabilis na bumaba si dalawa Berto dala ang isang maliit na bag. Hindi nagtagal, dumating si Aling Rosa mula sa direksyon ng palengke, may dalang bayong. Mabilis silang nagpalitan ng isang bagay at sandaling nag-usap. Palihim na kumuha ng litrato si Maria, gamit ang isang mini-camera na nakatago sa isang lumang lata. Nang isasara na niya ang kamera, may napansin ang kanyang mga mata. Isang tao sa malayo ang nagmamasid din sa kanya. Si Nardo, ang lalaking muntik nang bumisto sa kanya. Pinigil ni Maria ang kanyang hininga. Alam niyang hindi siya maaaring tumakbo agad, mas lalo siyang magmumukhang kahina-hinala. Kaya't nagpatuloy siya sa pagkukunwaring naghihiwalay ng basura, habang binibilang ang bawat segundo sa kanyang isipan. Naglakad si Nardo palapit. Mabibigat ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Sa itsura pa lang niya, alam ni Maria na sigurado na ang lalaki sa kanyang hinala. Nang ilang metro na lang ang layo, nagsalita si Nardo ng mahina ngunit matalim. Nagkukunwari ka pa ring namumulot ng bote, ha, Maria? Hindi siya tiningnan ni Maria. Opo, kuya. Ito naman po talaga ang trabaho ko. Lumuhod si Nardo sa tabi niya, tinititigan ng diretso ang mukha ni Maria. Kakaiba lang. Anong klaseng mangangalakal ang kayang magtago ng maliit na kamera sa loob ng lata? Tila huminto ang tibok ng puso ni Maria. Agad niyang hinawakan ang lata at sinubukang itago sa likod ng sako. Ngunit mas mabilis ang kamay ni Nardo. Hinila niya ang lata, binuksan ang takip at natagpuan ang kamera sa loob. Alam kong may kakaiba sa'yo, sigaw ni Nardo habang tumatayo. Ang malakas niyang boses ay nagpalingon kina Berto at Aling Rosa sa malayo. Sa loob ng ilang segundo, alam ni Maria na opisyal nang nabisto ang kanyang pagpapanggap. Sumigaw si Berto ng galit. Hulihin yan! Huwag niyong patakasin! Agad na tumakbo si Maria papunta sa direksyon ng palengke, sumuot sa gitna ng mga tao. Nagsigawan ang mga tindero at mamimili nang makita ang dalawang lalaki na humahabol sa isang dalagang mangangalakal na tumatakbo ng buong bilis habang bitbit ang kanyang sako. Madulas ang daan at ilang beses siyang muntik ng madapa. Ngunit dahil sa adrenaline, patuloy siyang tumakbo. Inilabas ni Berto ang kanyang baril, ngunit hindi makaputok sa mataong lugar. Sumisigaw na lamang siya, huminto ka. Maingay ang palengke tuwing umaga. Naghahalo ang sigawan ng mga tindero, amoy ng sariwang gulay at pritong pagkain. Ang mga yapak ng mamimili ay lumilikha ng sarili nitong ritmo. Sa gitna ng mga siksikang pwesto, naroon ang isang tindera ng gulay na nagngangalang Aling Rosa, isang babaeng nasa katanghalian na ng kanyang buhay, 20 taon nang naghahanap buhay sa lugar na iyon. Mahinahon ang kanyang mukha, magaspang ang mga kamay dahil sa hirap, ngunit hindi nawawala ang kanyang ngiti. Sariwa ang kamatis, maam, bagong pitas, sabi niya habang inaayos ang paninda. Kilala siya ng kanyang mga suki. Si Aling Rosa ay hindi lang tapat, madalas din siyang tumutulong sa mga nangangailangan.
Kung may isang ina na walang pambayad, madalas niyang sinasabi, bayaran mo na lang bukas, Nay. Ang grasya, umiikot lang. Ngunit ang payapang kapaligiran ay unti-unting nagbago nitong mga nakaraang buwan, mula ng isang pulis na nagngangalang dalawa Berto ang madalas na dumalaw sa palengke. Si Berto, isang lalaking malaki ang katawan, makapal ang bigote, at malakas ang boses, ay kilalang arogante. Noong una, ang dahilan niya ay para panatilihin ang seguridad. Ngunit kalaunan, nalaman ng lahat na hindi iyon ang kanyang tunay na intensyon. Madalas siyang humihingi ng tea protection money sa mga tindero. Hindi kalakihan ang halaga, ngunit para sa maliliit na negosyante, mabigat iyon. 500 piso lang naman, Nay. Para sigurado, para ligtas kayo rito. Iyon ang palagi niyang sinasabi habang tinatapik ang kanilang mga mesa. Para sa ibang tindero na ayaw ng gulo, nagbibigay na lang sila. Ngunit hindi para kay Aling Rosa. Isang umaga, habang sumisikat pa lang ang araw, dumating si Berto na may malalaking hakbang. Gusot ang kanyang uniforme, ngunit kitang-kita ang baril sa kanyang baywang. Ilang tindero ang agad na yumuko, nagkunwaring abala. Alam nilang kapag dumating si Berto, may makokotongan na naman. Aling Rosa, umalingaw ang kanyang boses. 2 linggo ka nang hindi nagre-remit. Hihintayin mo pa bang magalit ako bago ka magbayad? Itinigil ni Aling Rosa ang pag-aayos ng pechay. Sir Berto, sinabi ko na po sa inyo, maliit lang ang tinda ko. Kung linggo-linggo akong magbabayad ng 500, mauubos na ang kita ko. Puro kadahilan. Yung iba nga nakakapagbigay, sabi ni Berto na may matalim na tingin. Yung ibang tindero siguro takot, sir. Pero ayokong sumunod. Nagtitinda ako ng marangal. Walang dahilan para magbayad sa taong dumarating lang para magalit. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ibang tindero ay nagkunwaring walang naririnig, ngunit kitang-kita sa kanilang mga mata ang tensyon. Walang nangahas na sumuway kay Berto, lalo na ang ipagtanggol si Aling Rosa. Lumapit si Berto, lalong naging magaspang ang tono. Huwag kang magsalita ng ganyan, Aling Rosa. Kaya kong ipasara yung pwesto mo kahit anong oras. Sige po, sir, mahinahong sagot ni Aling Rosa. Kung talagang may kapangyarihan kayong ipasara ang pwesto ng taong naghahanap buhay ng tapat. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Iyon ang lalong nagpainsulto kay Berto. Naramdaman niyang minamaliit siya sa harap ng maraming tao. Huwag kang magmalinis, Nay. Pera para sa seguridad ang hinihingi ko, hindi limos. Pero ang ginagawa ninyo ay kotong, matatag na sabi ni Aling Rosa. At hindi ako magbabayad. Agad na sinuntok ni Berto ang kahoy na mesa. Ilang kamatis ang nahulog at gumulong sa sahig. Akala mo ba takot akong i-report? Ha? Noon, alam ng mga tindero na nasa bingit na ng galit si Berto. Ngunit bago pa siya makagawa ng mas malala, isang lalaki mula sa katabing pwesto, si Mang Romy, ang nagbebenta ng manok, ang tumayo. Matipuno ang kanyang katawan, matigas ang mukha, ngunit karaniwang malumanay magsalita. Sir, wag po kayong maging bastos kay Aling Rosa. Alam naming lahat dito kung sino ang naghahanap buhay ng marangal at kung sino ang gusto lang magpasarap sa buhay. Lumingon si Berto, nanliit ang mga mata. Gusto mo ring makialam? Nanahimik lang si Mang Romy. Alam niyang malaki ang panganib, ngunit sa kanyang puso, matagal na siyang sawa sa mga ginagawa ni Berto. Maraming tindero ang nagtitimpi ng galit, ngunit nananahimik dahil sa takot. Mula ng araw na iyon, nagbago ang kapaligiran sa palengke. Nagsimulang magbulungan ang mga tindero tungkol sa katapangan ni Aling Rosa. Ang iba ay humanga, ang iba ay nag-alala. Ngunit alam ng lahat na pagkatapos ng nangyari, hindi mananahimik si Berto. Noong hapon, nang magsimula ng humupa ang tao, bumalik si Berto. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 niyang kasamahan, kapwa kilalang malulupit. Hindi sila dumating para magpatrolya, kundi para manakot. Tumayo sila sa harap ng pwesto ni Aling Rosa, tinititigan siya ng walang imik. Pagkatapos ay nagsalita si Berto, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gusto mong mapayapa, magbayad ka ngayon. Kung hindi, bukas, huwag ka nang magbukas ng pwesto. Hindi sila tiningnan ni Aling Rosa. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng natitirang paninda. Hindi po ako takot, sir.
Kung gusto ninyong sirain ang paninda ko, sige lang. Pero naniniwala akong hindi natutulog ang Diyos. Tumawa si Berto nang may pang-iinsulto. Akala mo ba tutulungan ka ng Diyos sa ganitong palengke? Ngunit bago pa niya masipa ang mesa, isang boses mula sa dulo ng eskinita ang narinig. Tumigil ka, sir. Huwag mong galawin ang gamit ng iba. Si Mang Romy ulit. Ngayon, kasama na niya ang ilang iba pang tindero. Si Boss rin na nagbebenta ng tokwa, si Mang Dodo na tindero ng prutas, at si Iwan na may pwesto ng pansit. Lahat sila ay nakatayo sa likod ni Aling Rosa. Pabilis na kumalat ang balita tungkol sa ginagawa ni Berto, kaya dumami ang sumuporta. Tumingin si Berto sa paligid. Hindi niya inasahan na ang mga taong dating tahimik ay maglalakas loob na ngayon. Ngunit hindi pa rin siya umatras. Oh, kaya ngayon matapang na kayong lumaban sa otoridad, ha? Sabi niya na may mapanghamong tono. Humakbang si Mang Romy. Hindi po kami lumalaban sa otoridad, sir. Ang nilalabanan namin ay ang mga taong umaabuso sa kanilang uniforme. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Namula ang mukha ni Berto. Hinilan niya ang kwelyo ng kanyang damit, sinusubukang pigilan ang galit, ngunit nabigo. Ang tapang mong magsalita, ha? Gusto mong dalhin ko kayong lahat sa presinto. Walang sumagot. Ngunit ang mga tingi ng mga tindero ay nagpakita ng isang bagay, hindi na sila takot. Sinubukan ni Berto na panatilihin ang kanyang otoridad. Ngunit sa gitna ng tensyon, dumating ang isang babaeng nakasuot ng gusgusing damit at may dalang sako, si Maria. Tumakbo siya papunta sa gitna, hiningal. Sir, tama na po yan. Sino ka para utusan ako? Sigaw ni Berto at itinulak si Maria. Natumba ito sa sahig. Ngunit bago pa makalapit ang mga kasama ni Berto, nagulat ang lahat. Mula sa sako ni Maria ay hindi basura ang nahulog, kundi isang maliit na radio transmitter at isang service firearm. Mabilis siyang tumayo, inalis ang maruming sombrero at tinitigan si Berto. Hindi na ito ang tingin ng isang takot na mangangalakal, kundi tingin ng isang opisyal. Sino ka? Gulat na tanong ni Berto. Inilabas ni Maria ang kanyang AE mula sa bulsa. Lahat ay natahimik. Sa SE, nakasulat, Police Corporal Maria Santos, VIF Intelligence Group. Natigilan si Berto. Ang dalawa niyang kasama ay biglang umatras. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang sasakyan na walang marka. Bumaba ang mga lalaking nakasibilyan, mga miyembro ng Internal Affairs Service. Isang opisyal na nagngangalang Colonel David ang lumapit. Dalawa Berto Reyes, inaresto ka para sa kasong extortion at abuse of authority. Namutla ang mukha ni Berto. Sir, ako po'y. Manahimik ka na lang, putol ni Colonel David. Matagal na naming minamanmanan ang mga gawain ninyo. Maraming ulat na ang nakarating sa amin mula sa mga tindero rito. Nagkagulo ang palengke. Nagbulungan ang mga tao. May mga nagtakip ng bibig dahil hindi makapaniwala, may mga tumingin kay Aling Rosa ng may paghanga. Habang si Berto ay hindi na makakibo, hindi na nangahas lumaban. Bago dalhin, tumingin si Colonel David kay Aling Rosa at sinabi ng mahina, "Salamat po, Nay. Dahil sa katapangan ninyo, nakakilos kami ng direkta. Maraming kaso ng kotong na tulad nito ang mahirap patunayan kung walang maglalakas loob na magsalita." Yumuko si Aling Rosa na iiyak. Ayoko lang pong patuloy na yurakan ang mga maliliit, sir. Mumiti ng bahagya si Colonel David. At dahil sa mga taong tulad ninyo, may lugar pa rin ang hustisya sa bansang ito. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dahil sa likod ng pagkakahuli kay Berto, mayroon pang mas malaking sindikato, at ang palengking iyon ay muling magiging saksi sa pakikibaka ng mga maliliit laban sa kapangyarihang mapang-abuso. Sumikat ang araw sa silangan, nagbibigay kulay sa kalangitan ng Maynila. Ang Quiapo Market ay muling nabuhay gaya ng dati. Ngunit may isang malaking pagbabago, wala na ang aroganteng pulis na umiikot para mangolekta ng protection money. Mas payapa na ang mukha ng mga tindero. Wala nang kaba tuwing may maririnig na yabag ng bota. Sa himpilan ng pulisya, nakakabingi ang katahimikan. Ang 3 pulis na sangkot ay nakaupo sa interrogation room na may maputlang mukha. Alam na nilang tapos na ang kanilang serbisyo. Sa kanilang harapan, nakatayo si Maria, ngayon ay nakauniporme na bilang intel officer.
Bumukas ang pinto. Pumasok si Colonel David, ang kanyang direktang superior. Sinabi ko na sa inyo, ang tungkulin ninyo ay protektahan ang mamamayan, hindi sila apihin, sabi niya na may mahinahon ngunit matalim na tono. At inapin ninyo ang taong nagsisikap na linisin ang pangalan ng institusyong ito. Yumuko lang ang tatlo. Walang depensa. Tiningnan sila ni Maria, hindi nang may galit, kundi nang may pagkadismaya. Bumaba ako sa lapangan hindi para hulihin kayo, kundi para malaman kung gaano nakalala ang sira ng tiwala ng publiko sa pulisya. Mas malalim pa pala kaysa sa inaakala ko. Ilang araw ang lumipas, ang video ng insidente sa palengke ay inilabas sa publiko bilang bahagi ng opisyal na ulat. Ang 3 minutong video ay nagpakita kung paano minamaltrato si Maria, at kung paano sa huli ay ipinagtanggol ng mga tao ang mga ngalakal na isa palang intel officer. Naging viral ang video sa social media. Libo-libong komento ang dumating. Saludo kay Aling Rosa. Sa wakas, may pulis na talagang para sa taong bayan. Akala mo dalagang basahan, yun pala tagapagtanggol ng katarungan. Ang Quiapo Market ay nakatanggap ng atensyon mula sa pamahalaang lungsod. Inayos ang mga daan, pinabuti ang mga pasilidad, at inalis ang sistema ng kotong. Madalas na ngayong nakikita ng mga tindero si Maria na dumadalaw, hindi na nakabalat kayo, kundi may mainit na ngiti at pagbati. Ma'am Maria, kain muna kayo ng goto dito. Libre para sa bayani ng palengke, sigaw ni Aling Sabel, isang tindera. Tumawa si Maria. Nako, baka masanay po akong bumalik-balik dito, Nay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam ni Maria na hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Ang kaso sa palengke ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking sistema ng korupsyon. Ngunit kahit papaano, ang kanyang maliit na pakikibaka ay nagsindi ng bagong pag-asa. Na ang katapatan at katapangan, kahit minsan ay hindi maintindihan, ay may kakayahang magbago ng isang bagay. Isang gabi, nakatayo si Maria sa maliit na tulay malapit sa palengke, pinagmamasdan ang ilog na kumikinang sa ilaw ng mga poste. Lumapit si Colonel David. Malaking bagay ang nagawa mo, Maria. Pero alam kong mayroon ka pa ring dinadalang bigat. Tumingin si Maria sa malayo sa direksyon ng palengke. Gusto ko lang pong maniwala ulit ang mga tao sa unipormeng ito, sir. Kung kaya na nilang humiti ng walang takot, sapat na po iyon. Tumango si Colonel David. Iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka sa serbisyong ito. Ilang buwan ang lumipas, idineklara ang himpilan ng pulisya sa lugar na iyon na malinis na mula sa kotong. Nagsimulang ipatupad ang mga reforma. Ang mga tapat na pulis ay binigyan ng boses. Sa harap ng istasyon, may isang malaking banner na nakasulat, tagapagtanggol, hindi mang-aapi. Si Maria, ngayon ay may ranggo ng police lieutenant, ay dumaan sa harap ng banner na iyon ng may payapang hakbang. Tinitigan niya ang mga mukha ng mga taong dati yumuyuko sa takot, ngunit ngayon ay bumabati sa kanya ng may ngiti. Sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang simbolo ng intelligence. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang magpanggap para patunayan kung sino siya. Kilala na siya hindi bilang isang mahinang mangangalakal, kundi bilang simbolo na ang katotohanan ay minsan dumarating mula sa hindi inaasahang lugar. At sa gitna ng ingay ng palengke na muling sumigla, umalinggaw ang boses ni Aling Rosa. Ma'am Maria, yung goto, libre pa rin, ha? Tumawa si Maria. Kung ganoon po, opisyal na akong suki ninyo, Nay. Umupo siya sa isang simpleng bangkong kahoy, ninanamnam ang isang mangkok ng mainit na goto habang pinagmamasdan ang palengke na ngayon ay nabubuhay sa kapayapaan. Maaaring natapos na ang misyon ng